Well, ito po, no, at unang-una ay nagpapasalamat ako sa mga nakikinig sa atin, no? Dahil nakatanggap po ko ng text dito na tama ka, na ang tigas ng kuya ko, kung pwede lang bugbugin. Well, wag mo naman bugbugin, nahihirapan na nga sa arthritis niya, bubugbugin mo pa, no? Wag naman, maawa tayo dyan sa mga yan, ha? Mga ibang nakikinig talaga maraming matigas ang ulo. Actually, may nag-text sa akin na nakikiusap. Paliwanagan ko daw yung kanyang kapatid na nakikinig daw sa atin na talagang alcoholic. Umaga pa lang daw pagkagising, hawak na raw beer, tsaka gin. Teka muna, hawak beer, tsaka gin. O ano, beer, tsaka, balik pa rin ko, hawak gin, tsaka beer. Yan. So anyway, ito po, no, isang letter na galing po kay Doktora Nenet Baluyot, no? I-share ko lang po sa inyo, no? Gabay sa kalusugan, di Dr. Gary C. My inspiration to write you are few and far between. I chance upon your program on DZRH one Sunday after the program of Boots Anson Roa on DZMM. Ito po yung sa kabilang istasyon, no? Ang title ng program ni Tita Boots Anson Roa ay Music and Memories. Alam ko kasama si Willie Nepomuceno nito, mga idol kayo mga yan. I used to listen to you, Doc Gary, way back on Manang Rose time slot. Doon po sa DZBB naman yan, sa Channel 7. Yung DCMM, yan yung sa Channel 2. Okay, thank you po. Totoo po yun na ako yung nagpupunta rin po doon sa DZBB nung araw. After which, you transfer on the late Tia Daily program. Ayan ang mali. Ang totoo po niyan, dito ako nag-umpisa sa DCRH. December 16, 1998. Nung ako'y unang-una na napunta rito sa DCRH dahil nagkaroon ng medical mission dito sa DCRH sa kanilang isang parang Christmas na offering, at ako'y isa sa naging volunteer doctor at ako'y naimbita na magsalita rito after the medical mission ni Mr. Andy Verde sa kanyang programang Operation Tulong. Then after that, nag-guest ako kay Tia Deli. So dito ako original. So, yan, malinaw po yan, ha? Dito yung original, 1998. Yan. You are a multi-talented doctor and that is God-given. Thank you po, Doktora. Maraming salamat. I heard you sing the following songs. Usahay. Yan. Nagtanong siya, did I spell it right? Dapat usahay lang po. Walang H sa umpisa. Ibig sabihin po ng usahay, minsan. Yan, narinig daw niya noong July 22, 2012. Pero mo naman, meron pang date. I like this song also. You said you made researches to know the meaning of the word or title of the musical selection. Tama po yun. You added that the composer is Nitoy Gonzalez, a Rondalia maestro. Tama rin po yun. Dahil sa iyo, you sang for your ma'am on her 75th birthday. Tama rin po yun. Talagang nakikinig talaga with all sincerity and very lovingly with all your heart. I agree. Thank you po, ma'am. You have a nice voice. Aba, thank you very much. Itong pinakamagandang letter na natanggap ko yata. You have a nice voice like Jose Marichan. Beautiful girl, wherever you are. Thank you po. Papa G, the singing doctor. Is it about time that you have your own recording music? Wow, thank you. Music is therapeutic. All of your avid listeners feel good after you sing. Totoo ba yun? Bakit hindi ba siguro nadudawal pag narinig ako Pero siguro sabi ng isang dentista na pwede. Thank you po Please give me an autograph copy. Okay? Aba? Wala pa nga akong album. Humihingi na si mami ng autograph pa. Wala po Biyaan nyo. Include Christmas carols. Aba, meron pang request na Christmas carols. Ito na nakalagay, no? Sinta ko, Pasko na, by Gary Valenciano. Aba, Doktora, baliktad. Pasko na, sinta ko. Hindi sinta ko, Pasko na. Yan. Ay, gusto nyo, ngayon na Ay, gusto mo. Ito, para sa inyo to, Doktora. Biglaan po ito. Pasko na, sinta ko, hanap kita, bakit matatampo, iniwan ako, kung mawawala
sa piling ko sinta, paano ang Pasko inulila mo? Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay. Ang lungkot naman itong kantan to. Nais mo bang kalimutang ganap ang ating suyuan at galak? Tama na. Masyadong malungkot. Naiiyak ako. Anyway, alam niyo po, sa lahat po na nakikinig, maraming salamat po, no? Dahil pagkaupo ko po dito sa himpilan, nagulat po ako na ang natanggap ko pong text message ay 384. So, ako'y nagpapasalamat at maraming nakikinig sa atin na mga senior citizen, pati po yung mga anak nila, sa maagang o sa murang edad, natututo na rin sila na mag-ingat. At yung iba natatakot, lalo na kung may lahi daw sila ng diabetes. At pinapaliwanag ko yung mga signs and symptoms, mga ganyan. Di mabuti po yun dahil ang habol natin, prevention is better than cure. Madalas natin marinig yan. Madalas natin marinig na prevention is the best medicine. Pero ang nangyayari po sa atin, umiinom ng gamot to prevent disease, which is mali po yun. Naniniwala pa rin ako na majority ng senior citizen, ang mga sakit nila ay maaring hindi kailangan ng gamot. Maaring kailangan lang baguhin ang kanilang lifestyle, ang kanilang kinakain, dahil kung hindi natin gagawin to, maski anong gamot ang inumin nyo, maski sinong doktor ang puntahan nyo, maski na saang hospital kayo magpunta, medyo mahirap natin kalabanin ang sakit. Maski na sipon lang yan, mahirap gamutin yan. Dahil kung nagpapabaya kayo, hindi kayo nagpapahinga. Kaya nga, tandaan nyo po, ang ating programang Gabay sa Kalusugan ay hindi lang po magbigay ng payo tungkol sa gamot. Dapat intindihin nyo kung ano yung sakit nyo, sundin nyo yung mga dapat sundin, sana maging inspirasyon din at mabigyan po ng encouragement yung mga may sakit na lumaban. Kasi po, ang mahirap sa isang doktor ay meron kang pasyente na negative na kagad. Pag pumunta ang pasyente sa klinik, Dok, nangihina ako, sumasakit ang dibdib ko, gusto ko nang mamatay. Isa lang po sinasabi ko, umuwi na po kayo. Baka madamay pa ako. Kasi kung negative ka na kagad, paano ba naman natin matutulungan yan, di ba? So ngayon ho, medyo maganda yung mood ko at gusto kong mamigay ng radyo. Gusto kong mamigay ng radyo na AM, FM na pwedeng disaksak at pwedeng dikuryente at pwedeng dibaterya. Yan. So, ang gagawin lang natin, very simple. Teka muna. Thank you muna ulit dun sa letter ninyo At ako'y natutuwa po talaga sa inyo. At natututo raw si Dr. Baluyot, Minette Baluyot, ng mga medical words. At kunikwento niya, pati mga binanggit ko yung mga tungkol sa saging, na hilaw, na pwede makatulong sa mga may GERD o may hyperacidity. At maraming salamat po. At siya ay isang senior citizen. At ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Na-miss daw niya yung aking All Saints Day na program dahil wala daw ako. Ay, hindi naman po ako nagbakasyon. Maraming salamat po sa inyo. So ngayon, ganito gagawin natin. Medyo ibahin natin ng konti. Magpapatugtog ako ng isang kanta na ito po yung naharana ni Papa G. At kung sino po ang mag-text sa akin ng title nitong kantang ito, na ang unang ilalagay nyo sa text ay kailangan may nakalagay na ganito GSK, ibig sabihin Gabay sa Kalusugan sa DCRH. Ilagay nyo GSK sa DCRH space yung title ng kanta, tapos yung kumpletong pangalan nyo, kumpletong address nyo, tsaka zip code. Kung sino po mananalo na tamang sagot na mayroon pong GSK sa DCRH, padadalan ko po kayo ng radyo. Ako magpapadala, hindi nyo napipikapin. Pero kailangan kumpleto na may nakalagay na GSK sa DCRH. Gabay sa Kalusugan sa DCRH. Yan po ay masasearch nyo po sa YouTube. GSK sa DCRH. Kaya kung kayo po ay hindi nakapakinig nung last Sunday, hanapin nyo lang GSK sa DCRH
Tapos itype nyo lang po yung date ng last Sunday, November 11, 2012. At mapapanood nyo na po yun at maririnig nyo po yung mga pinaliwanag ko. Okay? So, ang gagawin nyo, pag nahulaan nyo po yung tamang sagot at may kumpletong pangalan, kumpletong address na may zip code, ipadala nyo po yung sagot nyo sa 0919-6464774. 0919-6464774. At ang unang tamang sagot, padadalang ko po ng isang transistor. Ready na ba kayo? Ready na? O, ito na. Arana ni Papa G.